Ito na yon, ang gabing magbabago sa lahat. Pinagmasdan ni Althea Reyes ang dalawang eleganteng plato sa ibabaw ng kanilang mamahaling hapagkainan. Perpekto ang pagkakaayos ng mga kubyertos. Kumikinang ang mga kopita sa tama ng dim light mula sa chandelier. Mula sa bintana na ng kanyang penthouse unit, tanaw ang libu-libong ilaw ng syudad na tila mga bituing bumaba sa lupa. Lahat ay perpekto. Dapat lang. Dahil ang gabing ito ay para kay Liam, para sa kanila. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi habang naaamoy ang bango ng paborito nitong steak na niluluto niya. 5 taon. 5 taon na sila ni Liam. Ngayong gabi ang kanilang anibersaryo, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang magkasosyo sa pangarap. Ito ang araw nung ibinigay niya ang buong tiwala at puhunan para itayo ang kanilang kumpanya. Ang kumpanyang ngayon ay isa na sa pinakamatagumpay sa industriya. Naramdaman niya ang pamilyar na init sa kanyang dibdib, pagmamahal. Iyon ang pundasyon ng lahat ng meron siya. Naalala niya ang araw na yon. Halos 3 taon na ang nakalipas. Nasa mas maliit pa silang opisina noon. Pumasok si Liam sa kanyang kwarto, balisa at hindi mapakali. May problema, mahal? Tanong niya. Agad na binitawan ang mga papeles na binabasa. Umupo ito sa harapan niya, baka sa mukha ang kahihiyan. Kailangan ng pamilya ko sa probinsya, Althea. Malaki ang utang ni Papa sa sugal. Pinagbabantaan na sila. Hindi siya nagdalawang isip. Binuksan niya ang kanyang laptop, pumasok sa kanyang personal bank account, at hinarap ito sa kanya. Magkano? Napatingin si Liam sa screen, sa mga numerong halos ikaluwa ng kanyang mga mata. Thea, hindi ko kayang tanggapin yan. Pera mo yan. Hinawakan niya ang kamay nito. Mahigpit at puno ng paniniguro. Ang pera ko ay pera mo. Ang problema mo ay problema ko. Pamilya na tayo, Liam. Anong halaga ng lahat ng ito kung hindi ko man lang matutulungan ang lalaking pinakamamahal ko? Sa isang click, inilipat niya ang 7-digit na halaga sa account nito. Ang luhang pumatak sa mata ni Liam noon ay tila patunay ng wagas nitong pag-ibig para sa kanya. Iyon ang inisip niya. Isang mahinang tisk ang kumawala sa steak na nasa kalan. Nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Maingat niyang inihain ang lahat. Isang botelya ng mamahaling red wine ang binuksan niya at isinalin sa decanter. Handa na ang lahat. Siya na lang ang kulang. Nagmamadali siyang pumasok sa kwarto at isinuot ang isang simpleng pulang bestida na alam niyang paborito ni Liam. Naglagay siya ng bahagyang kolorete sa muka. Sapat lang para bigyang diin ang kanyang natural na ganda. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng matagumpay, isang CEO. Pero sa gabing ito, gusto lang niyang maging si Althea. Ang babaeng buong pusong nagmamahal kay Liam Sandoval. Eksaktong 8:00, tumunog ang doorbell. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang kumakabog niyang dibdib at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Liam. May dala itong isang simpleng tangkay ng puting rosas. Ang paborito niya. Happy anniversary, mahal. Bati nito sa malambing na boses. Akala ko ba may board meeting ka? Tanong ni Althea nagkukunwaring nagtatampo. Niyakap siya ni Liam ng mahigpit. Wala nang mas importante pa sa gabing ito. Para sa'yo. Pinapasok niya ito. Agad na napansin ni Liam ang romantikong ayos ng buong lugar. Ang kandila, ang musika, ang masarap na amoy ng pagkain. Ikaw ang naghanda ng lahat ng ito? Tanong nito, puno ng paghanga. Tumango si Althea. Para sa'yo, para sa atin. Habang kumakain sila, puno ng tawanan at matatamis na kwentuhan ng hangin, binalikan nila ang mga unang araw nila, ang mga panahong simple lang ang lahat.
Si Liam ang pinakamatamis at pinakamalambing na lalaki sa mundo sa mga panahong iyon. At para kay Althea, walang nagbago. Pagkatapos ng hapunan, habang nag-e-enjoy sila sa wine, hinawakan ni Liam ang kanyang kamay. Naging seryoso ang mukha nito. Althea, panimula nito, alam mo na ikaw ang buhay ko. Simula nang dumating ka, nagkaroon ng direksyon ang lahat. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas, ng pangarap. Tumulo ang luha sa mga mata ni Althea. Ito ang mga salitang gusto niyang marinig. Lahat ng tagumpay na meron ako ngayon, lahat yun dahil sa'yo. Dahan-dahan, tumayo si Liam mula sa kanyang upuan. May kinuha siya mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na kahon na nababalot sa pilus. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Hindi maaari. Lumuhod si Liam sa kanyang harapan. Thea, mahal ko. Nanginginig ang boses nito habang binubuksan ng kahon. Isang napakagandang singsing na may diamante ang kumislap sa loob. Sa loob ng 5 taon, ikaw ang naging mundo ko. Ngayon, gusto kong hilingin, kung pwede ba na ako naman ang maging mundo mo habang buhay? Napahagulgol si Althea, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Will you marry me, Althea Reyes? Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, isang salita lang ang paulit-ulit niyang sinabi. Yes. Yes, of course, yes. Isinuot ni Liam ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Hinalikan siya nito ng buong pagmamahal. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Althea na siya na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Ngunit habang magkayakap sila, napatingin si Althea sa mga mata ni Liam. At sa isang saglit, sa isang kiglap, may nakita siyang kakaiba. Isang malamig na kislap, isang segundong pag-aatubili na agad ding nawala, na para bang isang aninong dumaan lang. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Guni-guni niya lang siguro yon. Dala lang ng sobrang emosyon. Mahal na mahal kita, Liam. Bulong niya. Mas mahal kita, Thea. Higit pa sa buhay ko. Sagot nito. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Althea sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Iniisip na baka isa sa mga kaibigan niya ang bumabati na. Pero mula ito sa isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe. 2 maikling pangungusap lang ang nakasulat. 2 pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. Huwag kang magpakasal sa kanya. Hindi mo siya kilala. Ang yakap ni Liam ay mainit, pero si Althea ay nilalamig. Nakatayo lang siya roon, sa gitna ng perpektong sala, hawak ang cellphone na tila nagbabagang bakal sa kanyang kamay. Ang mga salitang nabasa niya ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang laso na dahan-dahang kumakalat sa buong sistema niya. Huwag kang magpakasal sa kanya. Hindi mo siya kilala. Okay ka lang, mahal? Tanong ni Liam. Kumakala sa yakap at tinititigan siya ng may pag-aalala. Namutla ka yata. Pilit nang ngumiti si Althea. Wala ito. Siguro napagod lang ako sa paghahanda. Itinago niya ang cellphone sa kanyang likod. Ayaw niyang makita ni Liam. Ayaw niyang magtanong ito. Hindi niya alam kung bakit. Pero isang malakas na kutob ang nagsasabi sa kanyang manahimik muna. Kinagabihan, hindi siya dinalaw ng antok. Nakahiga siya sa kanilang kama. Nakatalikod kay Liam na mahimbing nang natutulog. Ang marahan nitong paghilik na dati ay musika sa kanyang pandinig, ay tila ingay na ngayon na gumugulo sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Sa dilim, bahagya pa rin kumikinang ang diamante sa singsing. Kanina lang, simbolo ito ng katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Ngayon, parang isang paalala ito ng isang babala. Isang tanikala na hindi niya sigurado kung dapat ba niyang isuot. Sino ang nagpadala ng mensahe? Isang kakumpetensya sa negosyo? Isang dating empleyado na may galit sa kanila?
o isang taong talagang may alam? Bumangon siya at nagtungo sa bintana. Ang syudad na kanina ay puno ng pangako, ay tila naging isang madilim na gubat, puno ng mga lihim at anino. Kinabukasan, sinubukan niyang kalimutan ng lahat. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na isa lang iyong masamang biro. Ngunit ang pagdududa, kapag naitanim na, ay parang isang halamang dahan-dahang lumalaki. Napansin niyang mas madalas hawak ni Liam ang cellphone nito at palagi itong nakatalikod kapag may ka-text. Kapag tinatanong niya, ang laging sagot ay, "Trabaho lang, mahal." Kailangan niya ng kausap, isang taong mapagkakatiwalaan niya ng buo. Katrina, ang best friend niya. Nagkita sila sa isang maliit na cafe malapit sa kanilang opisina. Si Katrina Velasco, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Siya rin ang Chief Operating Officer ng kanilang kumpanya. Siya ang kanang kamay ni Althea. "Oh my God, Thea! I saw Liam's post! Congratulations!" Masayang bati ni Katrina sabay yakap sa kanya. "Finally! Bagay na bagay talaga kayo." Inilahad ni Althea ang kanyang kamay para ipakita ang singsing. "It's beautiful," puri ni Katrina. Pero agad napansin ang lungkot sa mga mata ng kaibigan. "Hey! What's wrong? Dapat masaya ka. Ito na yung pinakahihintay mo, di ba?" Huminga ng malalim si Althea. May natanggap kasi akong text kagabi, Kat, mula sa unknown number. Ipinakita niya ang mensahe kay Katrina. Binasa ito ni Katrina at bahagyang tumawa. "Ano ka ba? Malamang gawa-gawa lang yan ng mga naiinggit sa inyo. You're successful, you're in love. Maraming gustong manira niyan." "Pero paano kung totoo, Kat? Paano kung may hindi ako alam?" Hinawakan ni Katrina ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad. O yun ang akala ni Althea. "Thea, listen to me. Kilala natin si Liam. Mahal na mahal ka nun. Isipin mo na lang lahat ng pinagdaanan ninyo. Huwag mong sirain ang isang bagay na perpekto dahil lang sa isang text mula sa kung sinong duwag na ayaw magpakilala. Okay?" Tumango si Althea. Tama siguro si Katrina. Nag-aalala lang siya ng sobra. Ngunit pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, hindi pa rin siya mapakali. Naabutan niya si Liam na kalalabas lang ng banyo, nakatapis lang ng tuwalya. "Mauna ka nang mag-shower, mahal. May tatapusin lang akong importanteng email," sabi nito sabay halik sa kanyang noo. Pumasok si Liam sa kanilang maliit na home office. Naiwan si Althea sa kwarto. Sa ibabaw ng bedside table, nakalapag ang cellphone ni Liam. Naka-charge. Nakatitig lang siya roon. Ang isip niya ay nagtatalo. "Huwag, Althea. Privacy niya yan." "Pero paano kung tama ang kutob mo? Sinungaling ka kung gagawin mo yan. Mas masakit kung sa'yo may nagsisinungaling." Nanginginig ang kanyang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumapit. Kinuha niya ang cellphone, malamig, mabigat. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang may passcode ito. Hindi niya alam. Ibabalik na sana niya nang biglang may pumasok sa isip niya. Isang ideya na halos ikinatawa niya sa kabila ng kaba. Tinipan niya ang kanyang pangalan at kaarawan. Althea Omnivibe nag-unlock ang screen. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ginamit ni Liam ang kaarawan niya bilang password. Gaano siya naging kampante, gaano siya naging bulag. Nanginginig ang daliri niya habang binubuksan ang message application. Walang kakaiba sa mga unang tingin. Mga mensahe mula sa mga kliyente, sa pamilya nito. Pero may isang pangalan doon na pamilyar. Katrina Velasco. Binuksan niya ang kanilang pag-uusap. Ang mga unang mensahe ay mukhang trabaho lang. Mga update sa proyekto. Pero habang nag-i-scroll siya pataas sa mga nakaraang linggo, mga nakaraang buwan, nagbago ang lahat. "Katrina, miss na kita. Kailan ulit tayo tatakas?"
Liam. Soon, babe. Konting tiis na lang. Medyo mahigpit si boss. Nanlamig si Althea. Boss. Siya ang tinutukoy nito. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang bawat salita ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Katrina, nakita ko yung binili mong kwintas para sa kanya. Mas maganda pa yung binigay mo sa akin. Liam. Siyempre, ikaw ang reyna ko. Siya, pampaswerte lang. Hindi na niya napigilan ang luhang pumatak mula sa kanyang mata. Pampaswerte. Iyon lang ba ang tingin sa kanya ni Liam? Isang anting-anting at ang pinakamasakit sa lahat. Liam. Malapit na, Kat. Kapag nakuha ko na ang tiwala niya para sa expansion plan, atin na ang lahat. Ang tanga-tanga niya talaga. Akala niya lahat ng pagpapakita ko ng pagmamahal ay totoo. Katrina. Good. Bilisan mo. I'm so tired of pretending to be her friend. Nakakasuka. Halos mabitawan niya ang cellphone. Ang sakit ay napalitan ng galit. Isang nag-aapoy na galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Niloko siya. Pinagtaksilan siya. Nang 2 taong pinagkatiwalaan niya ng buo. Nag-scroll pa siya, umaasang matatapos na ang bangungot. Ngunit may isa pang mensahe. Ang pinakahuli. Ipinadala kaninang hapon lang pagkatapos ng pag-uusap nila ni Katrina sa cafe. Mula kay Katrina. Kailan mo sasabihin sa kanya ang tungkol sa bata, Liam? Kailangan na nating bilisan. Ang cellphone ay bumagsak mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ng isang malakas na kalabog sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy. Ngunit si Althea ay walang narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang ulo, ang paulit-ulit na salita na tila isang sentensya ng kamatayan. Ang bata. May anak sila. Ang buong kwento ay nabuo sa kanyang isipan. Ang pagmamadali ni Liam na mag-propose. Ang pangangailangan nila ng pera. Ang lahat ng kasinungalingan. Hindi lang ito simpleng pagnanasa o kasakiman. Ito ay isang detalyadong plano para sirain siya at kunin ang lahat ng pinaghirapan niya para itaguyod ang kanilang magiging pamilya. Isang pamilyang itinayo sa abo ng kanyang wasak na puso. Naramdaman niya ang pagbukas ng pinto ng home office. Lumabas si Liam. Nakangiti pa. Tapos na ako, mahal. Ikaw na. Hindi siya nilingon ni Althea. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig sa kawalan. Ang katawan niya ay nanigas, nanlamig. Thea, may problema ba? Tanong ni Liam. Nawala na ang nangiti sa labi nito nang makita ang cellphone sa sahig. Dahan-dahan, pinulot ni Althea ang cellphone. Itinaas niya ito. Ipinakita ang screen kay Liam. Ang mensahe ni Katrina. Nakita ni Althea ang pagbabago sa mukha ni Liam, ang pagkagulat, ang pag-aalala, at ang huli, ang pagsuko, ang pagbagsak ng lahat ng maskara. Hindi na ito nagsalita. Gusto ko siyang makausap, sabi ni Althea. Ang boses niya ay walang emosyon, na parang yelo. Gusto ko kayong makausap, pareho. Sa opisina, bukas, 9:00 ng umaga. Kinabukasan, naroon si Althea sa kanyang opisina bago pa sumikat ang araw. Ang lugar na ito, na dati simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila isang hawla ngayon. Ang bawat sulok ay may alaala nilang 2 ni Liam. 3 pala. Eksaktong 9:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Liam, kasunod si Katrina. Si Katrina na may lakas ng loob na tumingin sa kanya ng diretso, na para bang siya pa ang may kasalanan. Isinara ni Liam ang pinto. Nakatayo lang si Althea sa likod ng kanyang mesa. Ang mga kamay ay nakapatong dito para pigilan ng panginginig. Ano to, Thea? Basag ni Liam sa katahimikan. Isang meeting? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Althea. Meeting? Oo. Isang board meeting. Tayong 3.
Ang nagtatag, ang taksil at ang ahas. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Babala ni Katrina, hinawakan ng kanyang tiyan. Isang kilos na sinadya, isang kilos na idinidiin sa mukha ni Althea ang kanyang pagkatalo. Bakit? Masasaktan ba ang bata? Tanong ni Althea, ang bawat salita ay puno ng lason. Huwag kang mag-alala, hindi ako katulad mo. Hindi ako naninira ng pamilya. Wala kaming sinisira, Thea. Sigaw ni Liam. Sa wakas ay nagpakita ng tunay na kulay. Dahil wala namang tunay na pamilya. Kailanman hindi kita tinuring na pamilya. Isa ka lang. Isang hagdan. Isang magandang hagdan na gawa sa ginto para marating namin ang gusto namin. Bawat salita ay isang sampal. Mas masakit pa sa sampal. Lahat ng pinaghirapan ko, ibinigay ko sa'yo. Sabi ni Althea, nanginginig na ang boses. Ang pamilya mo, ang mga utang ng tatay mo, ako ang sumalo sa lahat. At nagpapasalamat kami sa kabaitan mo. Sabi ni Katrina nang may pang-asar na ngiti. Dahil doon, makakapagsimula na kami ng sarili naming buhay. Isang buhay na malayo sa'yo. Doon na bumigay si Althea. Hayop kayo, mga demonyo. Aalis kayo sa kumpanyang ito. Ngayon din. Ngumisi si Liam. Isang nangisi na nakakakilabot. Aalis? Thea, hindi mo pa ba naiintindihan? Ikaw ang aalis. Isinuko mo sa akin ang controlling shares ng kumpanya noong isang buwan para sa expansion plan. Naaalala mo? Ang tanga-tanga mo talaga. Parang binagsakan ng langit at lupa si Althea. Ang dokumentong pinirmahan niya nang walang pag-aalinlangan dahil sa tiwala. Iyon pala ang kanyang hatol. Hindi, bulong niya, hindi maaari. Maaari, sabi ni Liam, dahan-dahang lumalapit sa kanya. At ngayon, para masigurong walang gulo, kailangan mong mawala. Sandali lang naman. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ni Althea. Ang galit ay napalitan ng pagnanais na mabuhay. Tumakbo siya papunta sa pinto. Ngunit mas mabilis si Liam. Hinablot siya nito sa braso ng buong higpit. Saan ka pupunta? Bulong nito sa kanyang tainga. Ang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Nagpumiglas siya. Sumigaw. Ngunit tinakpan ni Liam ang kanyang bibig. Hinila siya nito palabas ng opisina sa service elevator kung saan walang makakakita. Itinulak siya nito papasok sa backseat ng kanyang sariling kotse. Si Katrina ang umupo sa driver's seat. Mabilis nilang pinatakbo ang sasakyan palayo sa syudad. Palayo sa mga posibleng saksi. Gabi na. Bumubuhos ang malakas na ulan at ang bawat dagundong ng kulog ay tila kasabay ng malakas na kabog ng kanyang dibdib. Patuloy siyang nagpupumigla sa likod, ngunit malakas si Liam. Huminto sila sa isang luma at abandonadong tulay sa gitna ng kawalan. Walang ibang sasakyan, walang ibang tao. Tanging silang tatlo lang at ang galit ng kalikasan. Kinaladkad siya ni Liam palabas ng kotse. Ang malakas na buhos ng ulan ay agad na bumasa sa kanya. Ang hangin ay napakalamig. Liam, maawa ka. Pagmamakaawa niya. Huwag mong gawin to. Tinulak siya ni Liam hanggang sa gilid ng tulay. Sa ilalim, ang ilog ay kulay tsokolate at rumaragasa dahil sa baha. Ang sino mang mahulog doon ay tiyak na mamamatay. Awa? Tumawa si Liam. Isang tawang walang kagalakan. Ibinigay mo sa akin ang lahat, Thea. Maliban sa isang bagay, respeto. Palagi mo akong pinaramdam na mas mababa ako sa'yo. Nautang ko sa'yo ang lahat. Ngayon, sisingilin ko ang utang na yon. Humarap siya kay Katrina na nakatayo lang sa tabi, payong-payong na para bang nanonood lang ng isang pelikula. Katrina, magkaibigan tayo. Ngumiti lang si Katrina. Paalam, Althea.
Iyon ang huling salita na narinig niya. Sa isang malakas na tulak, naramdaman niya ang pagkawala ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang sigaw niya ay nilamon ng ugong ng hangin at ulan. Habang nahuhulog siya, ang tanging nakikita niya ay ang dalawang figura sa tulay. Si Liam at Katrina. Nakatayo lang, hindi man lang gumalaw. Walang emosyon sa kanilang mga mukha habang pinapanood siyang lamunin ng dilim. Pagkatapos ay naramdaman niya ang nakakapasong lamig ng tubig, ang lakas ng agos na humihila sa kanya pababa, palalim. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at ang huling pumasok sa kanyang isipan ay hindi galit o paghihiganti, kundi ang tanong na, bakit? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasabay ng pagpasok ng marumi at maputik na tubig sa kanyang bibig, sa kanyang ilong, at sa kanyang mga baga. Tila apoy na sumusunog sa kanyang dibdib, isang sakit na hindi maipaliwanag. Sinubukan niyang kumampay, sinubukan niyang lumaban. Ang instinct na mabuhay ay malakas, ngunit ang agos ay isang halimaw na walang awa. Ang kanyang magandang pulang bestida na isinuot para sa selebrasyon ay isa na ngayong kumot ng kamatayan na humihila sa kanya palalim, na parang mga kamay na hindi siya binibitawan. Ang bawat pagsubok na huminga ay isang paglunok sa sarili niyang kamatayan. Nawalan na siya ng direksyon. Sa ilalim ng tubig, ang dilim ay ganap. Wala siyang makita. Wala siyang marinig, kundi ang nakabibinging ugong ng rumaragasang ilog at ang naghihingalong tibok ng sarili niyang puso. Bumagal ang kanyang mga kilos, bumigat ang kanyang mga braso at binti. Ang pagnanais na lumaban ay unti-unting napalitan ng pagod. Pagod na siya. Sa ilalim ng madilim at maputik na tubig, naramdaman ni Althea ang unti-unting pagkawala ng kanyang ulirat. Bumigat ang kanyang katawan. Binitawan niya ang lahat. Ito na ang wakas. Ang umaga ay tahimik sa maliit na bayan sa tabi ng ilog. Para kay Dr. Alejandro Del Rio, isang retiradong siruhano, ang paglalakad sa pampang tuwing pagsikat ng araw ay isang ritual. Ang sariwang hangin at ang marahang tunog ng agos na humupa na matapos ang malakas na ulan kagabi ay gamot sa kanyang kaluluwa. Ngunit ang umagang yon ay iba. Sa di kalayuan, sa may pampang kung saan nagsasama ang putik at mga sanga, may naaninag siyang kakaibang bulto, isang kumpol ng kulay pula na hindi pamilyar sa tanawin. Hindi ito basura, masyadong organiko. Nilapitan niya ito. Ang kanyang mga yapak ay maingat habang lumulubog sa basang lupa. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang natuklasan. Isang babae. Nakasubsob sa putikan, ang katawan ay baluktot sa hindi natural na posisyon. Ang kanyang pulang bestida ay punit-punit at nababalot ng burak. Isang mamahaling singsing ang kumikinang pa rin sa daliri nito. Isang kakatwang simbolo ng yaman sa gitna ng karumihan. Agad na tumakbo si Dr. Alejandro. Bilang isang doktor, ang kanyang unang reaksyon ay hindi takot, kundi tungkulin. Lumuhod siya sa tabi ng babae, marahang inihiga ito ng maayos. Ang mukha nito ay halos hindi na makilala dahil sa mga sugat at pamamaga. Hinanap niya ang pulso nito sa leeg, mahina. Halos hindi maramdaman, pero naroon, buhay siya. Napansin niya ang malaking pinsala sa mukha nito, mga hiwa, mga galos, at pamamaga na halos tumakip na sa dating anyo nito. Hypothermia, shock. Kung hindi maaagapan, ilang minuto na lang ang itatagal nito. Sa kanyang edad, nag-ipon siya ng lakas at maingat na binuhat ang babae. Magaan ito, na parang isang basang-basang manika na walang buhay. Bawat hakbang palayo sa pampang at pabalik sa kanyang bahay na nagsisilbi ring maliit na klinika ay isang pakikipaglaban sa oras. Inihiga niya ito sa isang examination table. Ang kanyang mga kilos
ay mabilis at tiyak, kilos ng isang bihasang siruhano. Ginamit niya ang gunting para tanggalin ang basang bestida, nilinis ang mga sugat nito gamit ang antiseptic solution at maingat na tinanggal ang mga piraso ng burak na dumidikit sa balat nito. Ang kanyang bahay ay nagmistulang isang makeshift operating room. Pagkalipas ng halos 2 oras ng masusing paggamot, nalinis na niya ang mga sugat nito at nabigyan ng gamot para sa shock at posibleng impeksyon. Ang babae ay nakahiga pa rin. Ang paghinga ay mahina ngunit mas regular na. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay nasa mukha nito. Ang mga pinsala ay malala. Sino ka, iho? Bulong niya sa sarili. At sino ang gumawa sa iyo nito? Sa pagkakataong yon, nagising ang anak ni Dr. Alejandro, si Mateo, isang architect na naninirahan din sa kanilang bahay, na hindi pa nakakababa mula sa kanyang kwarto. Nagulat siya nang makita ang kanyang ama na abala sa paggamot sa isang estranghero. Ama, anong nangyari? Tanong ni Mateo. Lumalapit na may halong pag-aalala at pagtataka. Nakita ko siya sa pampang kanina, anak. Halos hindi na humihinga. Paliwanag ni Dr. Alejandro. Kailangan niya ng tulong natin. Tiningnan ni Mateo ang babae. Sa kabila ng mga sugat at pamamaga, may nakita siyang kakaibang aura dito. Isang bakas ng dating kagandahan at dignidad. Nakaramdam siya ng awa. Kailangan ba natin siyang dalhin sa ospital, ama? Hindi pa natin pwede, anak. Masyado pang mahina. At hindi natin alam kung ano ang gagawin nila kung malalaman nilang buhay pa siya. May kutob akong may malalim na dahilan kung bakit siya napadpad dito. Tinitigan ni Dr. Alejandro ang babae. Malalim na sugat ang natamo niya, hindi lang sa katawan. Sigurado akong pati sa puso. Sa mga sumunod na araw, si Althea, na wala pa ring maalalang pangalan o kung sino siya, ay nanatili sa pangangalaga ng mag-ama. Si Dr. Alejandro ang nagbabantay sa kanyang pisikal na kalagayan, habang si Mateo naman ang nagbibigay ng pagkain at kumakausap sa kanya, kahit pa puro ungol at mahinang daing lang ang sagot nito. Isang hapon, habang naglilinis si Mateo ng mga gamit sa klinika, napansin niya ang isang maliit na bagay na natabunan ng putik sa damit ng babae. Kinuha niya ito at maingat na hinugasan. Isang maliit na locket na gawa sa pilak. Nang mabuksan niya ito, may 2 maliliit na litrato sa loob. Ang isang litrato ay babaeng nakangiti. Ang isang litrato ay lalaking nakangiti rin. Ang babae sa litrato, mukhang kamukha ng pasyente nila, pero walang sugat, malinis, at napakaganda. Ama, tawag niya. Pinakita niya ang locket kay Dr. Alejandro. Napabuntong hininga ang matanda. Mukhang nawalan siya ng lahat, anak. Hindi lang ng alaala, kundi pati ng pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, nagkaroon ng matinding panaginip si Althea. Mga pira-pirasong imahe. Isang tulay. Malakas na ulan. 2 mukha. Isang lalaki na nakakangiti. Isang babaeng may mapanuksong tingin. At ang nakakapasong lamig ng tubig. Sumigaw siya sa kanyang paggising. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Si Mateo ang unang nakarinig sa kanya. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto. Okay ka lang? Tanong ni Mateo. May halong pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ng babae. Napatingin si Althea kay Mateo. Sa unang pagkakataon, may nasilayan siyang pagkilala sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung sino ito. Ngunit ang presensya nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Sino? Sino ka? Mahina niyang tanong. Ang boses ay garalgal pa. Sino ako? Tinitigan siya ni Mateo. Ang mga mata nito ay puno ng malasakit. Ako si Mateo, at ang ama ko ang nagligtas sa'yo. Nasa ligtas kang lugar. Tumigil ito saglit. Pero sa ngayon,
Hindi ko pa alam kung sino ka o kung ano ang nangyari sa'yo. Tumingin si Althea sa paligid ng maliit na kwarto. Ang mga simpleng kasangkapan, ang malinis na kama, ang presensya ni Mateo. Hindi ito ang mundo niya. Ngunit sa gitna ng kawalan ng alaala at sakit, ito ang tanging bagay na tunay at totoo sa kanya ngayon. Isang bagong pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Isang mapanganib na pag-asa. Pwede bang dito muna ako? Tanong niya. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Hanggat hindi ko pa naaalala ang lahat, tumango si Mateo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Oo, dito ka muna. Ngunit sa kanyang puso, alam ni Dr. Alejandro na hindi ito basta-basta pagpapagaling lang. Ang mga sugat na ito ay hindi lang pisikal. Kailangan ng babaeng ito ng lakas, hindi lang para gumaling, kundi para harapin kung anuman ang naghihintay sa kanya sa labas ng maliit na bayan na iyon. Nasa kanya na ang bagong mukha, ngunit ang tunay na pagbabago ay kailangan munang manggaling sa loob. Kailangan niyang mahanap ang kanyang sarili sa gitna ng mga alaala na binura ng ilog. Ang mga araw na lumipas ay naging isang malabong panaginip para kay Althea. Ang bawat umaga ay paggising sa isang katawan na hindi niya ganap na kilala, na may mga peklat na nagsisilbing mapa ng isang nakaraang buhay na puno ng sakit. Ang mga alaala ay dumarating na parang mga kidlat sa isang madilim na kalangitan, pira-piraso, nakagugulat, at kadalasan ay nag-iiwan ng mas malalim na sugat. Ang mukha sa salamin ay isang estranghero. Ang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng dating lungkot, ay mayroon ng bagong titig, isang titig na nagbabaga. Ang dating Althea Reyes, ang CEO na mapagbigay at puno ng tiwala, ay unti-unting naglalaho, napapalitan ng isang anino na naghahanap ng katarungan. Isang hapon, habang nagbabasa si Dr. Alejandro ng mga pahayagan, napahinto siya sa isang artikulo. Ang headline ay nagsasabi tungkol sa biglaang pagpanaw ng isang kilalang CEO ng Reyes Corp, si Althea Reyes, matapos ang isang aksidente. Ang larawan sa tabi ng balita ay ang larawan ni Althea, ang larawan bago ang lahat. Kasama dito ang mga detalye tungkol sa kung paano ang kanyang business partner, si Liam Sandoval, ay automatikong humalili sa posisyon nito na siyang nagdulot ng malaking pag-asa sa mga shareholders para sa kinabukasan ng kumpanya. May mga litrato rin ng pagluluksa ni Liam at Katrina, parehong nagkukunwaring nababaliw sa pagkawala ni Althea. Naramdaman ni Althea ang pagbigat ng kanyang dibdib. Parang tinutusok ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Ang lalaking minahal niya, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ay ngayon ang nagdiriwang sa kanyang kamatayan. Ang galit ay bumalik, mas malakas kaysa dati. Hindi na lamang ito simpleng paghihiganti. Ito ay pagbawi sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kanyang buhay, lumapit siya kay Dr. Alejandro. Ang mga mata ay matatag. Doktor, Mateo, kailangan kong umalis dito. Nagulat ang mag-ama, ngunit bata. Hindi ka pa lubusang magaling, paalala ni Dr. Alejandro. Pisikal marahil, sagot ni Althea. Hinahawakan ang kanyang mukha na tinakpan ng bendahe. Ngunit ang kaluluwa ko ay namamatay dito. Kailangan kong gawin ito. Tumingin siya kay Mateo. Tinulungan niyo ako. Hindi ko malilimutan yon. Pero mayroon akong dapat tapusin. Mayroon akong dapat bawiin. Nakita ni Mateo ang determinasyon sa mga mata nito. Ang dating kahinaan ay napalitan ng isang kakaibang lakas. Nauunawaan niya. Sa isang banda, ang pagkauhaw sa hustisya. Ano ang plano mo? Tanong ni Mateo. Magsisimula ako muli, sabi ni Althea. Isang bagong pangalan, isang bagong mukha.
At isang plano na hindi nila malalaman hanggat hindi huli na ang lahat. Sa tulong ng kaunting pera na naipon ni Mateo mula sa kanyang kita at ang kaunting natirang gamit mula sa kanyang dating buhay na hindi nawasak, isang maliit na ipon na hindi nila alam kung paano napunta sa kanya. Naglakbay siya patungo sa syudad. Ang syudad na dating tahanan niya, ngunit ngayon ay tila isang malaking larangan ng digmaan. Nagpatingin siya sa isang mahusay na siruhano, isa na alam niyang makakatulong sa kanyang bagong bisyon. Ang mga operasyon ay mahaba at masakit, ngunit sa bawat paghiwa, sa bawat tahi, nararamdaman niya ang paghubog ng isang bagong pagkatao. Ang dating mukha ni Althea Reyes ay tuluyan ng nabura, napalitan ng isang estranghera na may matalim na mga mata at isang ekspresyon na mahirap basahin. Nang makabawi siya, isa lang ang nasa isip niya, ang pangalan. Kailangan niya ng pangalan na magtatakip sa kanya, ngunit magpapakita ng kanyang bagong lakas. Celestina, bulong niya sa hangin. Celestina Cruz. Ang Celestina ay nangangahulugang mula sa langit, isang pag-asa ng bagong simula, isang paglaya mula sa impyernong naranasan niya. Ang Cruz, isang pangkaraniwang apelyido, ay magsisilbing perpektong takip. Ngayon, hindi na siya si Althea, siya si Celeste. Bumalik siya sa syudad na may bagong mukha, bagong pangalan, at isang puso na puno ng pagnanais na makabawi. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na ledger, ang mga tala ng mga utang na dapat bayaran. Sa tulong ng kanyang natitirang yaman at ang kanyang matalas na pag-iisip na mas tumalas pa dahil sa sakit na kanyang naramdaman, nagsimula siyang bumuo ng isang kumpanya, isang shell company. Ito ang magiging sandata niya. Ang kanyang paraan para muling pumasok sa mundo ni Liam Sandoval. Ang unang hakbang ay ang pag-alam sa mga kahinaan ng imperyo ni Liam. Sa pamamagitan ng mga dating kontak sa industriya at mga bagong kakilala na hindi alam ang kanyang nakaraan, nalaman niya ang mga problema sa supply chain ng Sandoval Corp. May mga kumpanyang nagkakautang, may mga kontrata na hindi natutupad. Nagpadala siya ng mga alok, nag-alok ng tulong, nagpakita siya bilang isang misteryosong mamumuhunan na handang saklolohan ang mga nalulugi. Ang mga kumpanyang ito ay naging unang piraso ng kanyang domino. Habang binibili niya ang mga ito, unti-unti niyang napuputol ang daloy ng mga materyales papunta sa Sandoval Corp. Sa kanyang opisina, na ngayon ay simple ngunit elegante, nakaupo si Celeste. Sa kanyang mesa, isang litrato. Hindi ang litrato ni Liam, hindi ang litrato ng dating buhay niya, kundi ang maliit na lakit na nakuha ni Mateo mula sa kanya, ang lakit na may larawan niya noong masaya pa siya, at isang lalaking hindi niya maalala. Ito ang kanyang paalala, ang paalala kung ano ang nawala sa kanya, at kung ano ang kailangan niyang ipaglaban. Sa kabilang banda, si Liam Sandoval ay nagsisimula ng makaramdam ng pressure. Ang mga balita tungkol sa mga pagkaantala sa produksyon ay nagsisimulang kumalat. Hindi niya alam kung sino ang nasa likod nito, ngunit nararamdaman niyang may naglalaro sa kanya. At sa gitna ng lahat ng ito, ang kanyang relasyon kay Katrina ay hindi na kasing init ng dati. Ang pagbubuntis ni Katrina ay nagiging pabigat. Ang mga pangangailangan nito ay lalong dumadami, habang ang mga kita nila ay hindi na kasing laki ng dati. Liam, kailangan na natin ng pera para sa ospital. Reklamo ni Katrina sa telepono. Ang boses ay puno ng pagkainis. Tsaka itong mga supply natin, bakit palaging delayed? Hindi ko alam. Sigaw ni Liam pabalik. Pati ba naman ikaw sisihin mo ako? Nagtatrabaho ako. Sa kanyang opisina, ngumiti ng bahagya si Celeste. Ang unang yugto ng kanyang plano ay nagbubunga na.
Ang mga unang bato ay unti-unti nang bumabagsak. Ngunit hindi pa ito ang simula. Ito pa lang ang simula. Kailangan niyang maging maingat. Kailangan niyang maging mabilis. At higit sa lahat, kailangan niyang magtagumpay. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng kanyang pagkatao. Si Althea ay nawala na. Si Celeste ay nandito na. At si Celeste ay hindi titigil hanggat hindi niya nababawi ang lahat. Sa di kalayuan, sa isang tahimik na bayan sa tabi ng ilog, si Mateo ay madalas na nakatingin sa locket na ibinigay ni Althea sa kanya bago siya umalis. Hindi niya alam kung ano ang tunay na nangyari kay Althea, ngunit naniniwala siyang makakayanan nito ang lahat. At lihim siyang nagdarasal para sa kaligtasan nito at sa isang pag-asa na isang araw, makikita niya itong muli, hindi bilang isang anino ng nakaraan, kundi bilang isang babaeng malaya na sa kanyang mga sugat. Ang malamig na liwanag ng mga fluorescent light sa kanyang bagong opisina ay tila sumasalamin sa lamig ng determinasyon sa puso ni Celeste. Linggo na ang nakalipas mula nang siya ay magbalik sa syudad bilang si Celestina Cruz, ang misteryosong mamumuhunan na may kakayahang magbigay buhay sa mga nalulunod na kumpanya. Sa kanyang mesa, ang mga dokumento ng mga binili niyang kumpanya ay nakaayos ng maayos. Ang bawat isa ay isang maliit na bato na kanyang isasalansan para bumuo ng pader sa paligid ng imperyo ni Liam. Sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, maingat niyang pinoproseso ang paglipat ng mga pagmamay-ari. Hindi niya ito ginagawa ng padalos-dalos. Bawat transaksyon ay maingat na pinag-aralan, bawat hakbang ay may layunin, ang unti-unting paghihigpit sa tali na nakapalibot sa Sandoval Corp. Ang mga lumang supplier na nakakaranas ng problema ay ngayon ay may bagong kasunduan, isang kasunduan na nagbibigay ng mas magandang trato sa kanila, kapalit ng eksklusibong kontrata sa mga kumpanyang pag-aari ni Celeste. Sa labas ng kanyang opisina, ang syudad ay abala pa rin. Ang mga sasakyan ay walang tigil sa pag-agos. Ang mga tao ay nagmamadali sa kanilang mga araw. Ngunit sa loob ng kanyang apat na sulok na mundo, si Celeste ay kumikilos ng may kalkuladong galaw. Habang abala siya sa isang conference call sa isa sa kanyang mga bagong kumpanya, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hindi ito ang karaniwang ringtone ng kanyang business line. Ito ay isang personal na ringtone. Si Mateo. Bahagya siyang ngumiti, isang kilos na bihira niyang gawin. Sandali lang, sabi niya sa kausap sa telepono, at lumabas muna siya sa kanyang opisina para sagutin ang tawag. Hello? Celeste? Kamusta ka na? Ang tinig ni Mateo ay puno ng pag-aalala at init. Naisip ko lang, nagugutom ka na ba? Nandito ako sa malapit na restaurant. Magpadala ka lang ng order mo, ihahatid ko na dito. Napangiti si Celeste. Si Mateo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng silungan nung panahong wala na siyang mapuntahan. Ang lalaking nagpakita sa kanya ng kabutihan nang wala siyang naibibigay kapalit. Sa kabila ng kanyang pagnanais na maghiganti, ang presensya ni Mateo ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapayapaan. Isang paalala na hindi lahat ng tao ay tulad ni Liam at Katrina. Mateo, salamat, sagot ni Celeste. Pero ayos lang ako. Marami lang akong tinatapos dito. Sigurado ka? Mukhang pagod ka. Baka gusto mo lang ng kaunting pahinga? May pagpupumilit sa tinig nito. Kilala kita, Celeste. Hindi ka kumakain kapag maraming trabaho. Napabuntong hininga si Celeste. Alam niyang tama si Mateo. Ang kanyang dedikasyon sa paghihiganti ay nagiging sanhi ng pagpapabaya sa sarili. Sige na nga, padala mo na lang dito ang paborito kong pasta, yung carbonara. Alam mo na ang paborito ko. Natuwa ang tinig ni Mateo. Sige, 1 oras nandito na ako. Pagkalapag ng telepono, naramdaman ni Celeste ang isang pamilyar na kilig. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman
Mula pa noong panahon ni Althea, tinabig niya ang isiping iyon. Hindi siya si Althea. Siya si Celeste at ang kanyang misyon ay hindi pag-ibig. Maya-maya, dumating si Mateo na may dalang isang malaking paper bag. Hindi lang ang pagkain ang dala nito, kundi pati ang isang maliit na bulaklak, isang puting rosas. Ito na, sabi ni Mateo. Inilalapag ang bag sa mesa. At ito, para sa'yo. Tinitigan ni Celeste ang rosas, puting rosas. Ang paborito ni Althea. Napakagatlabi siya. Hindi niya alam kung alam ni Mateo ang simbolismo nito o kung aksidente lang. Pero hindi niya mapigilang isipin si Liam. Salamat, Mateo. Mahina niyang sabi. Kinuha ang bulaklak. Wala yon, sagot ni Mateo. Nakatingin sa mga dokumento sa mesa. Mukhang marami kang ginagawa. May kinalaman ba yan sa Sandoval Corp? Napatigil si Celeste sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay nagtama sa mga mata ni Mateo. Paano nalaman nito? Hindi ko alam ang lahat ng detalye, Celeste. Sabi ni Mateo. Tila nabasa ang kanyang iniisip. Pero alam ko ang ugali ng tatay ko. May mga dating kaibigan siya na nakatrabaho ni Liam noon. At alam kong hindi maganda ang reputasyon ni Liam sa mga business circles bago pa man mangyari ang pagkawalaan mo. Tama. Si Dr. Alejandro, malamang ay nagtanong-tanong ito sa mga kakilala nito sa industriya. Hindi ko alam kung ano ang plano mo. Patuloy ni Mateo. Pero kung may kinalaman yan sa pagkuha ng hustisya, nandito lang ako para sa'yo. Basta't gawin mo ito ng tama. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit. Napalunok si Celeste. Ang sinseridad sa tinig ni Mateo ay tumatagos sa kanyang pananggalang. Alam niyang totoo ang mga sinasabi nito. Ito ang kaibahan ng tunay na kabutihan sa peking pagmamahal na naranasan niya. Salamat, Mateo, sabi niya. Ang tinig ay bahagyang nanginginig. Salamat sa pagtitiwala. Samantala, sa kabilang banda ng syudad, si Liam Sandoval ay nakakaramdam ng matinding pagkairita. Ang mga balita tungkol sa pagbagal ng operasyon ng Sandoval Corp ay hindi na maitatago. Ang mga kliyente ay nagrereklamo. Ang mga shareholders ay nagtatanong, anong nangyayari sa mga supplier natin? Sigaw niya sa kanyang operations manager. Bakit palaging may problema sa delivery? Hindi namin alam, Mr. O. Sandoval. Sagot ng manager balisa. Mukhang may mga bagong kumpanya na ang kumukuha sa kanila at ang mga kontrata nila, mas maganda ang trato. Bagong kumpanya? Sino sila? Mariing tanong ni Liam. Hindi pa malinaw, sir. Ang sabi, isang misteryosong investor lang. Lumalabas lang sila kapag may problema na. Naramdaman ni Liam ang pagtaas ng kanyang kaba. May kakaiba sa lahat ng ito. Hindi ito ordinaryong problema sa negosyo. May naglalaro sa kanya. At ang kaba ay lalong lumala nang makatanggap siya ng tawag mula sa ama niya. Anak, kailangan ko ng pera. Malaki na ang tubo ng mga hiniram ko. Sigaw ng ama sa telepono. Kung hindi, malilintikan ako. Napasabunot si Liam sa kanyang buhok. Ang mga utang ng kanyang ama ay bumabalik na parang multo. Ang pera ng kumpanya ay nauubos na para punan ng mga kakulangan sa supply. At ngayon, may mga bagong utang pa. Napaisip siya. Sino ang may sapat na resources para gumawa nito? Sino ang may interes na pabagsakin siya? Bigla, naalala niya ang isang babae na nakilala niya ilang linggo na ang nakalipas. Isang misteryosong investor na may kakaibang dating. Ang pangalan nito ay Celeste Cruz. Nakausap niya ito sa isang industry event at nagpakita ito ng interes sa Sandoval Corp. Sa tingin niya noon, ito ay isang potential partner. Ngayon, ibang usapan na yon. Celeste Cruz! Bulong ni Liam sa sarili. Sino ka ba talaga? Sa kanyang opisina,
Hawak ni Celeste ang rosas na ibinigay ni Mateo. Pinagmasdan niya ito. Ang bawat talulot nito ay tila naglalaman ng mga alaala. Ang dating pagmamahal, ang dating tiwala, ang dating buhay. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Nandito na ako, Liam," mahina niyang sabi, tila sa hangin. Simula pa lang ito. Ang unang hakbang ay nagawa na. Ang mga pundasyon ng kanyang paghihiganti ay naitayo na. Ngunit alam niyang mahaba pa ang kanyang lalakbayin at hindi siya hihinto hanggat hindi nababayaran ang lahat ng utang. Ang dati maluwag at kumikinang na opisina ni Liam Sandoval sa Sandoval Corp ay nagsisimula nang maging masikip at madilim sa kanyang paningin. Ang mga pader na ito na dating simbolo ng kanyang tagumpay na minana niya, hindi pinaghirapan, ay tila nagsara na sa kanya. Bawat araw ay isang pakikipaglaban. Ang mga pautang ng kanyang ama, na dati tinatago niya sa ilalim ng karpet, ay bumabalik na parang mga multo, humihingi ng kaukulang bayad. Ang mga negosyong napilitan siyang bilhin para lang palakihin ang kumpanya ay puro lugi, mga patay na baga na sumusunog sa kanyang pondo. Ang mga shareholders ay palagi nang nakabantay. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa at pagkabahala. Si Katrina naman, sa kanyang pagbubuntis, ay lalong nagiging mainitin ang ulo. Ang bawat utos niya ay tila pag-uutos ng isang reyna na nakaupo sa trono ng lumulubog na barko. "Liam, kailan mo balak bayaran ng installment para sa maternity clinic?" Sigaw ni Katrina sa telepono. Ang boses ay parang pinongbubog na nabibiyak. "Sinabi mo na sa akin na secured na ang pera, pero wala pa rin." Napasapo sa noo si Liam. "Katrina, kalma lang. Nagkakaproblema tayo sa cash flow. Huwag mo munang problemahin yan." "Huwag kong problemahin? Liam, ako ang nagbubuntis ng anak mo. Anak na magmamana ng lahat ng ito. Kung may matitira pa." Nagsimula ng mag-iyak si Katrina. "Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon, naglilimos pa rin tayo." Napapikit si Liam. Kung hindi dahil kay Katrina, kung hindi dahil sa plano nila, baka nandito pa rin si Althea. Siguro mas maganda pa ang sitwasyon niya ngayon. Ang pag-iisip na yon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pait. Sa gitna ng kanyang kaguluhan, may isang taong patuloy na bumabangon sa kanyang isipan, si Celeste Cruz. Ang misteryosong babae na tila may kakaibang kakayahan na pahirapan ang kanyang negosyo. Ang pagkakakilala niya dito sa isang charity gala ilang linggo na ang nakalipas ay nag-iwan ng malaking marka sa kanya. Ang karisma nito, ang talino nito, at higit sa lahat, ang nakamamanghang kagandahan nito. Naalala niya ang gabing iyon. Habang nagtitipon ang mga pinakamayayamang tao sa syudad, napansin niya si Celeste na nag-iisa, nakatayo malapit sa isang malaking bintana, tila nagmamasid sa lahat. Naglakas loob siyang lumapit. "Miss Cruz?" Napalingon si Celeste. Ang kanyang mga mata ay malamig, ngunit may kakaibang kislap. "Mr. Sandoval, anong maipaglilingkod ko?" Ang boses nito ay mahinahon, ngunit may bigat na hindi niya maipaliwanag. Hindi ito ang boses ng isang babaeng katulad ni Katrina na laging sumisigaw. Ito ang boses ng isang taong may kontrol. Napalunok si Liam, bahagyang nailang sa pagiging diretso nito. Ngunit agad niyang ibinalik ang kanyang kumpiyansa. Kailangan niyang magmukhang makapangyarihan sa harap nito. "Napansin ko lang, mukhang interesado ka sa Sandoval Corp," sabi ni Liam. Sinisikap na magtunog kaswal. "Mayroon ka bang proposal na gustong ibahagi? Baka sakaling makatulong kami sa iyong mga plano." Isang bahagyang mamanangiti ang gumuhit sa labi ni Celeste. Hindi isang nangiting puno ng kasiyahan, kundi isang nangiting may bahid ng pang-aasar, ng pagkaalam sa isang bagay na hindi alam ng kausap. "Tulong?" Ulit nito, tila pinag-iisipan ng salita.
Mr. Sandoval, hindi ako naghahanap ng tulong. Naghahanap ako ng oportunidad. At ano ang nakikita mong oportunidad sa kumpanya namin? Tanong ni Liam. Ang interes ay kitang-kita na sa kanyang mukha. Ang bawat salita ni Celeste ay tila nagbubukas ng bagong pinto sa kanyang isipan. Mga pinto na dati niyang hindi napapansin. Nakikita ko ang isang kumpanyang may potensyal, sagot ni Celeste. Ang mga mata nito ay tumingin sa paligid ng malaking bulwagan. Tila sinusuri ang bawat sulok. Isang kumpanyang nangangailangan ng bagong direksyon, isang malakas na kamay. Naramdaman ni Liam ang pagtibok ng kanyang puso. Ito na ba ang pagkakataon? Ang pagkakataon na makahanap ng isang malaking mamumuhunan na maaaring magligtas sa kanyang mga problema. Miss Cruz, sabi ni Liam, lumapit pa ng bahagya. Kung iyon ang nakikita mo, maaaring magkatugma ang ating mga layunin. Handa akong makipag-usap. Tumango si Celeste, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Walang bahid ng emosyon na nagpapakita ng tunay niyang nararamdaman. Marahil Mr. Sandoval, marahil nga. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang kanilang mga pag-uusap. Si Liam, na desperado, ay ibinubuhos ang lahat ng impormasyon tungkol sa kumpanya, ang mga operasyon, ang mga kliyente, ang mga financial statements kay Celeste. Hindi niya namamalayan na ang bawat detalyeng kanyang ibinabahagi ay ginagamit ni Celeste laban sa kanya. Ang kanyang pagkahumaling sa kakaibang interes ni Celeste at sa mga pangakong pag-unlad na binibigkas nito ay nagbubulag sa kanya sa tunay na intensyon nito. Ang dating mga supplier na nahihirapan ay mas lalong nahihirapan dahil sa mga bagong kontrata ni Celeste na nag-aalok ng mas mataas na presyo. Mas pinipili nilang isupply ang mga kumpanya ni Celeste kaysa sa Sandoval Corp. Ang mga operasyon ay nagsimulang bumagal ng husto. Nagkaroon ng mga pagkaantala sa mga proyekto. Liam, ano na naman ang nangyayari? Sigaw ni Katrina isang araw, halatang galit na galit. Na-delay na naman ang delivery ng mga materyales para sa nursery natin. Malapit na akong manganak. Gusto ko na sanang maayos ang lahat. Huwag mo akong sisihin, Katrina. Sigaw ni Liam pabalik. Ang pasensya niya ay nauubos na. Hindi ko alam kung bakit ganito. Parang may sumasabotahe sa atin. Sumasabotahe? Baka ikaw ang may sala. Sigaw ni Katrina. Lagi ka nalang nabubulol sa pera. Hindi mo ba kayang ayusin kahit isang bagay lang? Ang bawat salita ni Katrina ay tila dagdag na pako sa kabaong ng kanilang negosyo. Si Liam, sa kabila ng kanyang pagkairita, ay hindi pa rin mapakali. May bumabagabag sa kanya. Ang pagiging malakas na kamay na binanggit ni Celeste, ang pagiging oportunidad na nakikita nito. Hindi niya namamalayan, ang taong itinuturing niyang posibleng kakampi ay siya na palang unti-unting kumikitil sa kanyang imperyo. Ang kanyang pagiging bulag sa totoong motibo ni Celeste ay ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Sa kanyang opisina, habang pinagmamasdan ang mga bagong datos na nagpapakita ng pagbaba ng kita ng Sandoval Corp, isang malamig na ngiti ang gumuhitig sa mga labi ni Celeste. Malapit na, Liam, bulong niya sa sarili. Malapit na ang iyong paghuhukom. Ang paglalaro ay nagsisimula pa lang. At ang susunod na hakbang ay kailangan ng mas matinding panganib. Kailangan niyang gamitin ang kahinaan ni Liam, ang kanyang desperasyon. Ang mamahaling ilaw ng restaurant ay tila naglalaro sa ibabaw ng mga kristal na baso. Sa pagitan ni Celeste at Liam, ang hapagkainan ay hindi lamang isang lugar para sa pagkain, kundi isang larangan ng digmaan na nababalot ng peking na punggiti at binibigkas na mga salita na puno ng mga nakatagong kahulugan. Si Celeste, na ngayon ay mas elegante at may dating kaysa dati, ay tila isang mangangaso na nagmamasid sa kanyang bibiktimahin.
So many Cruz! Simula ni Liam. Hinigpitan ang hawak sa kanyang wine glass. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod at desperasyon na pilit niyang tinatago. Sa iyong palagay, ano pa ang kailangan ng Sandoval Corp para makabangon? Si Celeste ay tumingin sa kanya. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pagiging malamig ay tila naglaho, napalitan ng isang kilos na mas mapang-akit, mas mapanghikayat. Mr. Sandoval, simula nito, ang kanyang tinig ay malambot ngunit may dating. Hindi ko alam kung napansin mo, ngunit ang mga kumpanyang hawak ko ay nakatuon sa mga bagong teknolohiya. Mga kumpanyang handang sumabay sa agos ng pagbabago. Tumingin siya sa paligid ng restaurant, isang lugar na alam niyang paborito ni Althea noon. Isang lugar na puno ng mga alaala. Isang mahinang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam mo, minsan, may mga paborito akong lugar, mga paboritong pagkain. Napatigil si Liam. Paboritong lugar, paboritong pagkain. Naalala niya ang mga detalye na ibinigay ni Althea sa kanya noon tungkol sa mga lugar na gusto niya, mga paborito niyang putahe. Ngunit ito ay si Celeste. Paanong malalaman niya ang mga ito? Mukhang pamilyar ka sa mga lugar na gusto ko, sabi ni Celeste. Tila nabasa ang nasa isip ni Liam. Siguro dahil pareho tayo ng pananaw sa buhay, pareho tayong nakakakita ng potensyal kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng pagkalugi. Ang pagmumukha ni Liam ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkahumaling. Ang babaeng ito, hindi lang ito basta mamumuhunan. May kakaiba dito, mayroon itong alam. At ang kaalamang iyon ay tila nakakakuha sa kanya. Miss Cruz, sabi ni Liam, ang kanyang boses ay mas seryoso na ngayon. Kung mayroon kang plano, anumang plano na makakatulong sa akin, sabihin mo lang. Ngumiti si Celeste, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri. Mayroon akong plano, Mr. Sandoval. Ngunit kailangan muna nating maging malinaw sa ating mga layunin. Gusto mo bang ibalik ang Sandoval Corp sa dati nitong kaluwalhatian? O gusto mong magsimula ng bago, isang bagay na mas malaki pa? Ang tanong ni Celeste ay parang isang mantsa sa isipan ni Liam. Matagal na niyang nalilimutan kung ano ang tunay niyang gusto. Ang pagbawi sa kumpanya o ang pagtakas sa mga utang at pagsisimula ng bagong buhay? Habang nagaganap ang kanilang pag-uusap, sa kabilang banda, si Katrina ay hindi mapakali. Ang pagkakaroon ni Celeste sa buhay ni Liam ay nagdudulot sa kanya ng matinding pagdududa. Ang mga balita tungkol sa pagiging malapit ni Celeste kay Liam ay nakarating sa kanya at hindi niya ito matanggap. Dahil sa pagdududa, nagpasya siyang sundan si Liam. Alam niyang may plano ito at ayaw niyang mapag-iwanan. Sa pamamagitan ng kanyang kaibigan na nagtatrabaho sa restaurant, nalaman niya kung saan nagkikita sina Liam at Celeste. Nang makarating siya sa restaurant, nakita niya ang eksena. Si Celeste at Liam na tila nagkakasundo. Ang mga ngiti, ang pagtango, at ang pagkakapareho ng pagtingin ni Liam kay Celeste. Ang parehong paghanga na dating ibinibigay nito sa kanya. Sa dating Althea, hindi niya napigilan ang sarili. Ang galit at selos ay bumaha sa kanya. Nang makita niyang nag-aalok si Liam ng isang baso ng alak kay Celeste, hindi na siya nagdalawang isip. Sa isang iglap, sumugod siya sa kanilang mesa. Celeste Cruz! Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Layuan mo ang asawa ko. Ang buong restaurant ay natigilan. Ang mga mata ng lahat ay napunta sa kanila. Si Celeste ay tumingin lamang kay Katrina. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mababasa. Si Liam naman ay namutla sa gulat at takot. Katrina, anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Liam, pilit na pinapakalma ang sitwasyon.
Anong ginagawa ko? Ito ang dapat itanong sa'yo. Sino yang babae na yan? Giit ni Katrina, itinuro si Celeste. Sinabi mo sa akin na may problema sa pera. Tapos magbubuhos ka ng pera sa babaeng yan? Habang nagkakagulo, si Celeste ay nanatiling kalmado. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang laman ng baso ni Liam sa damit nito. Oops, sabi ni Celeste. Tila walang pakialam. Pasensya na, Mr. Sandoval. Talsik lang ng alak. Napuno ng hiyawan ng restaurant, dali-daling kinuha ni Liam ang tissue at pinunasan ang kanyang damit. Galit na galit si Katrina at si Celeste naman ay tila nasiyahan sa kaguluhang kanyang nilikha. Siguro, Mr. Sandoval, sabi ni Celeste, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may matalas na talim. Ito na ang tamang panahon para magdesisyon ka. Sino ang gusto mong samahan sa iyong pagbagsak? Ang babaeng nagbubuntis sa anak mo o ang babaeng makakapagligtas sa iyo sa bangkarota? Ang mga salita ni Celeste ay tumalab na parang mga patak ng asido sa gitna ng nagaganap na kaguluhan. Natigilan si Liam. Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni Katrina. Ang kanyang bibig ay nakabukas, ngunit walang lumalabas na salita. Ang kanyang mga mata na puno ng galit kanina ay napalitan ng pagkalito at pagdududa. Si Celeste, na hindi na naghintay ng sagot, ay dahan-dahang naglakad palabas ng restaurant. Hindi siya tumingin sa likuran. Ang bawat yapak niya ay tila isang martilyong tumatama sa pundasyon ng relasyon ni Liam at Katrina. Naiwan si Liam na napapaligiran ng mga tingin ng mga tao. Ang kanyang damit ay basa pa. Ang kanyang isipan ay magulo. Liam, anong ibig niyang sabihin? Sigaw ni Katrina. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa halong galit at takot. Pagbubuntis ko? Bangkarota? Sinong babae iyan? Napapikit si Liam. Ang kanyang plano ay unti-unting nagugulo. Ang inaasahan niyang pagtulungan ni Celeste ay tila nabaluktot at ginamit laban sa kanya. Ang babaeng ito, hindi ito basta-basta hindi mo naiintindihan, Katrina, sabi ni Liam, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin. Si Miss Cruz, siya ang nag-aalok ng investment. Investment? Kung sino man yang Celeste Cruz na yan, niloloko ka lang niya. Giit ni Katrina. Hindi mo ba nakikita? Gusto kanyang agawin. Gusto niyang makuha ang lahat. Ngunit sa puso ni Liam, isang maliit na binhi ng pagdududa ang naitanim. Ang mga salita ni Celeste ay tumagos sa kanyang pagiging makasarili. Ang pagbubuntis ni Katrina, ang mga problema sa pera, ang pagtawag ni Celeste sa kanya na makakapagligtas sa iyo sa bangkarota. Mayroon bang katotohanan doon? Habang naglalakad palayo si Celeste, hindi niya mapigilan ang isang bahagyang ngiti. Alam niyang naghasik siya ng kaguluhan. Alam niyang nagtanim siya ng pagdududa at iyon ang simula. Ang pagdududa ay isang sakit na mahirap gamutin, lalo na kapag ito ay itinanim sa puso ng isang taong desperado. Pagbalik ni Celeste sa kanyang opisina, sinalubong siya ng tahimik na kapaligiran. Ngunit ang katahimikan na ito ay kakaiba. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan, kundi ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Naramdaman niya ang kasiyahan sa kanyang ginawa, ngunit kasabay nito ay ang pagkilala sa panganib na kanyang sinuong. Sa kabilang banda, si Liam ay naiwan sa restaurant. Ang kanyang reputasyon ay nasira. Ang kanyang relasyon kay Katrina ay mas lalong lumala. Ang mga mata ng ibang tao ay nakatitig pa rin sa kanya. Naisip niya ang mga salita ni Celeste, ang pagpipilian na inilatag nito sa kanya. Bangkarota, kasama si Katrina, o kaligtasan kasama si Celeste. Sa kanyang desperasyon, ang ideya na mayroong makakapagligtas sa kanya ay tila isang nakakaakit na pangako. Kahit na ang makakapagligtas na yon
ay nangangahulugang pagharap sa isang babaeng hindi niya lubos na kilala. Isang babaeng nagpakita ng kakaibang kapangyarihan at impluensya. Isang text message ang dumating sa kanyang cellphone mula kay Celeste. Sana ay nagustuhan mo ang hapunan, Mr. Sandoval. Kung handa ka ng pag-usapan ang mga tunay na solusyon, alam mo kung saan ako mahahanap. Tinitigan ni Liam ang mensahe. Sa isang banda galit siya, sa kabilang banda may bahid ng pag-asa. Ang mga salita ni Celeste ay tila isang pain, isang mantsa sa gitna ng kanyang kaguluhan. Ang pagpipilian ay nasa kanya. Ang pagbagsak kasama si Katrina o ang pagtahak sa hindi tiyak na landas kasama ang babaeng nagpakita sa kanya ng kapangyarihan. Sa gitna ng kanyang kaguluhan, naramdaman niya ang isang bagay na pamilyar. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkahumaling sa babaeng ito. Ang pagiging misteryoso nito, ang pagiging malakas nito, ang pagiging mapang-akit nito. Tila ba may kung anong humihila sa kanya patungo dito, kahit na alam niyang ito ang pinakamalaking panganib. Ang pagpipilian ay nasa kanya. At ang pagpipiliang iyon ang magtatakda ng kanyang kapalaran. Ang mga salita ni Celeste sa restaurant ay tumagos na parang mga patak ng yelo sa puso ni Liam. Ngunit para kay Celeste, ang lahat ng kanyang ginawa ay bahagi lamang ng isang mas malaking plano. Ang paghahasik ng pagdududa sa pagitan ni Liam at Katrina, ang pagpapalala sa sitwasyon ng Sandoval Corp. Lahat iyon ay mga hakbang lamang. Ngunit hindi niya inasahan ang bilis ng pagbagsak. Isang linggo matapos ang insidente sa restaurant, isang malaking balita ang bumulaga sa kanya. Isang malaking konsorsyum ng mga bangko ang biglang nag-withdraw ng kanilang suporta sa Sandoval Corp. Nagbabanggit ng mga hindi inaasahang pagbabago sa financial standing at pagtaas ng risk profile. Ang mga shareholders na dati nagtitiwala kay Liam ay nagsimulang magpanik. Sa isang emergency meeting, napagdesisyonan na ibenta ang ilang asset ng kumpanya para makalikom ng pondo at maiwasan ang mas malaking kapahamakan. Nang malaman ni Celeste ang balita, naramdaman niya ang pagbigat ng kanyang dibdib. Ang plano niya ay maging unti-unti, hindi biglaan. Hindi niya inasahan na ang kanyang mga aksyon ay magiging sanhi ng agarang pagbagsak ng buong kumpanya at kasama nito ang pagbagsak ni Liam sa kumunoy ng kanyang sariling mga kasalanan. Posible kayang nabigla siya? Naisip ni Celeste, isang bakas ng lumang Althea ang nagsalita sa kanyang isipan. Posible kayang sobra ang ginawa ko? Ang kanyang mga kaalyado, ang mga kumpanyang binili niya, ay nagsimula ng magtanong. Ang biglaang pagbagsak ng Sandoval Corp ay nagdulot ng hindi inaasahang epekto sa merkado. Ang ilang negosyo na nakadepende sa Sandoval Corp ay nagsimula na ring makaranas ng problema. Ang kanyang reputasyon bilang isang misteryosong mamumuhunan ay unti-unti nang nababahiran ng pagdududa. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Mateo ay patuloy na naging sandigan ni Celeste. Alam niyang hindi siya si Althea, ngunit ang pag-aalala ni Mateo ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na mahalaga. Celeste, sabi ni Mateo isang gabi, habang magkasama sila sa kanyang opisina, napapaligiran ng mga dokumento na nagpapakita ng lumalalang sitwasyon. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Nakikita ko ang pagod mo at ang bigat na dinadala mo. Tumingin si Celeste kay Mateo. Sa mga mata nito, nakikita niya ang sinseridad at pagmamalasakit. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula kay Liam. Mateo, kailangan kong gawin ito. Mahinang sagot ni Celeste. Para sa lahat ng nawala sa akin. Ngunit ang kanyang determinasyon ay nagsisimulang manghina. Ang mga mensahe mula sa kanyang mga dating supplier, ang mga tawag mula sa kanyang mga abogado, ang mga tanong ng mga shareholders, lahat iyon ay nagsimulang bumigat sa kanyang balikat. Ang paghihiganti na dati niyang tinitingnan bilang kalinisan ay nagsisimulang magmukhang isang mapait na parusa na hindi lamang sa iba,
kundi pati na rin sa kanyang sarili. Dumating ang araw na ang lahat ay tila nawala. Isang pagdinig ang idinaos para sa Sandoval Corp dahil sa mga utang nito. Si Liam, na mukhang pagod at wala ng pag-asa, ay humarap sa mga hukom at mga nagpapautang. Kasama niya si Katrina, na mukhang masama ang pakiramdam, ngunit nananatiling matatag sa tabi nito. Nandoon din si Celeste, nakaupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Hindi siya inaasahan doon. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta. Siguro, sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niyang makita ang huling yugto ng pagbagsak na kanyang sinimulan. Sa pagdinig, lumabas ang lahat ng katotohanan. Ang mga dayaan ni Liam, ang kanyang mga ilegal na transaksyon, ang kanyang paggamit sa pera ng kumpanya para sa personal na mga pangangailangan at sa pagbabayad ng mga utang ng kanyang ama. Ang lahat ng ito ay nabulgar sa harap ng lahat. At ang pinakamalaking dagok para kay Celeste, ang pag-amin ni Liam. Ginawa ko ang lahat ng iyon dahil sa kanya. Sabi ni Liam, ang tinig ay nanginginig, ngunit hindi siya tumitingin kay Celeste. Nakatingin siya sa kawalan. Sa babaeng minahal ko, ang babaeng sinaktan ko, si Althea. Natigilan si Celeste, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Ang pagbanggit ni Liam sa pangalan ni Althea ay parang isang malakas na suntok. Ang pag-amin nito na minahal niya si Althea ay parang isang malaking kasinungalingan, lalo na't alam niya ang katotohanan. Ngunit ang pag-amin nito sa kanyang mga kasalanan, iyon ay totoo. Pagkatapos ng pagdinig, habang papalabas si Liam, pinipigilan ng mga luha, nagkaroon ng isang mabilis na pagtatagpo ng kanilang mga mata. Sa mga mata ni Liam, nakikita ni Celeste ang desperasyon, ang pagsisisi, at ang isang bagay na hindi niya maintindihan, pagkilala. Hindi niya alam kung paano, ngunit sa tingin ni Liam, may nakita siya na pamilyar. Ngunit ang pinakamalaking dagok ay dumating noong gabing iyon. Sa kanyang opisina, natanggap ni Celeste ang isang tawag mula sa kanyang abogado. "Miss Cruz," sabi ng abogado, ang tinig ay mabigat. May malaking problema. May bagong ebidensya na lumabas. Mga dokumento na nagpapakita na ang ilan sa mga kumpanyang binili mo ay may mga kaso pa rin pala ng pandaraya mula sa dating management. Hindi mo na due diligence ng maayos ang mga ito. At ang pinakamasama pa, ang mga utang na yon ay maaring ikaw na ang managot. Nanlamig si Celeste. Paanong nangyari yun? Paanong may nakalusot na ganito? Ang kanyang plano, ang kanyang pagiging maingat, lahat iyon ay nasira. Ang mga kumpanyang dapat sana ay magiging pundasyon ng kanyang paghihiganti, ay siya pa ngayon ang magiging sanhi ng kanyang pagbagsak. Hindi maaari. Bulong niya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa paligid ng kanyang opisina. Ang mga dokumento, ang mga plano, lahat ay tila naglalaho sa kanyang paningin. Napaluhod siya sa sahig. Ang lakas na nararamdaman niya kanina ay biglang nawala. Ang determinasyon ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Ang lahat ay nasira. Ang kanyang paghihiganti, ang kanyang bagong buhay, ang lahat na pinaghirapan niya, tila nawala na parang bula. Si Mateo, na umakyat para kamustahin siya, ay natagpuan siyang umiiyak sa sahig. "Celeste, anong nangyari?" Agad siyang lumapit at niyakap ito. Hindi makapagsalita si Celeste. Ang lahat ng kanyang lakas ay naubos. Ang lahat ng kanyang plano ay naging abo. Pakiramdam niya, nalulunod na naman siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa ilog, kundi sa kawalan ng pag-asa. Hinawakan siya ni Mateo ng mahigpit. "Okay lang yan, Celeste. Nandito lang ako," sabi nito, kahit na hindi niya alam kung ano ang eksaktong problema. Hindi ka nag-iisa. Sa yakap ni Mateo, sa gitna ng kanyang kawalan, isang maliit na tinig ang bumulong sa kanya. Hindi ito ang tinig ng paghihiganti.
Ito ay ang tinig ng pag-asa. Ang tinig na nagsasabing, hindi pa ito ang katapusan. Ito ay maaring simula lamang ng isang mas mahirap na laban. Ngunit ang laban na iyon ay hindi na tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbangon muli. Nang tumigil sa pag-iyak si Celeste, tumingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit may bagong determinasyon na nagsisimulang sumibol. Mateo, sabi niya, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit may bagong lakas. May isang paraan pa, pero kailangan kong isugal ang lahat. Nasa bingit na siya ng pagkatalo, ngunit hindi pa siya tapos. Hindi pa siya susuko. Ang hangin sa opisina ni Celeste ay mabigat, puno ng tensyon na halos mahawakan. Hindi na ito ang dating malamig at kalkuladong Celeste na nakikilala ng mundo. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa determinasyon, ngunit may bakas ng pagod at pag-aalala na hindi maitatago. Ang pagkalugi ng ilan sa mga kumpanyang binili niya ay isang malaking dagok, ngunit hindi ito ang katapusan. Hindi ito ang plano, Mateo, sabi ni Celeste. Ang tinig niya ay pilit na pinatitigas habang naglalakad sa kanyang opisina, hawak ang mga dokumento. Dapat unti-unti silang bumabagsak, hindi biglaan. Alam ko, mahinahong sabi ni Mateo. Nakaupo sa isang sulok, pinagmamasdan si Celeste. Nakita niya ang hirap na pinagdadaanan nito. Pero hindi natin alam kung sino ang nasa likod nito. Hindi natin alam kung sino ang nagtulak sa atin sa ganitong sitwasyon. Pero alam ko kung sino ang may pakinabang, mariing sabi ni Celeste, tumigil sa harap ni Mateo. Si Liam. Kahit na bumabagsak siya, hindi siya titigil hanggat hindi niya nasisigurado na wala na akong pag-asa. Natahimik si Mateo. Ang pangalan ni Liam ay tila isang sumpa sa kanilang usapan. Kailangan natin ng paraan para mailantad ang lahat. Patuloy ni Celeste. Ang mga mata ay nagliliyab na naman ng determinasyon. Hindi lang ang mga kasalanan niya, kundi pati ang mga kasalanan ng mga taong pumoprotekta sa kanya. Nag-isip si Mateo. Sa mga nakaraang linggo, napalapit na siya kay Celeste. Nakita niya ang dating Althea sa likod ng maskara ni Celeste. Ang pagnanais nito para sa katarungan, hindi lamang paghihiganti. May alam akong isang tao, sabi ni Mateo. Ang tinig ay mahina, ngunit puno ng pag-asa. Isang dating kasamahan ng tatay ko. Siya ang nag-asikaso ng mga legal na aspeto ng mga malalaking kumpanya noon. Baka may alam siyang paraan para makuha natin ang mga dokumentong kailangan natin. Tumingin si Celeste kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga ng interes. Sino siya? Si Atty. Reyes. Walang kaugnayan kay Althea Reyes. Ang alam ko lang ay isa siya sa pinakamagaling at pinakamadiskarte sa larangan niya. Pero may bayad ang serbisyo niya. At alam niyang may panganib na involved dito. Hindi problema ang pera, sabi ni Celeste. Ang tinig ay matatag. Kailangan natin ang tulong niya. Kailangan nating ilabas ang lahat ng katotohanan bago mahuli ang lahat. Sa tulong ni Mateo, nagawa nilang makipag-ugnayan kay Atty. Reyes. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap at pagbibigay ng sapat na garantiya, pumayag ang abogado na tumulong. Ang kasunduan ay malinaw. Ilalantad ni Atty. Reyes ang mga ebidensya na kanyang makakalap, ngunit sa isang kondisyon. Kailangan itong manggaling sa isang opisyal na pagdinig o pagpupulong. Kailangan natin ng legal na basihan, Miss Cruz, sabi ni Atty. Reyes sa kanilang video call. Hindi natin basta-basta mailalabas ang mga ito. Kailangan ng isang pagpupulong kung saan maaari nating ilahad ang lahat ng ebidensya. Anong uri ng pagpupulong? Tanong ni Celeste. Isang emergency shareholder meeting. Kailangan nating magkaroon ng sapat na suporta mula sa ibang shareholders para maipatawag ito. Kung magagawa natin yon,
Maaari nating pilitin si Liam Sandoval na humarap sa board at sa mga shareholders at doon, ilalabas natin ang lahat. Tumingin si Celeste kay Mateo. Ang plano ay mapanganib, ngunit ito na ang kanilang huling pag-asa. Gagawin natin yan, sabi ni Celeste. Ang tinig ay puno ng determinasyon. Kailangan lang natin ng mga tauhan. Kailangan natin ng mga shareholders na maniniwala sa atin. Gamit ang natitirang pondo at ang mga koneksyon ni Atty. Reyes, nagsimula silang kumausap sa mga maliliit na shareholders, mga taong naapektuhan din ng pagbagsak ng kumpanya at mga taong naghihinala na sa pamamahala ni Liam. Ipinakita nila ang mga dokumento na naipon na ni Atty. Reyes, mga listahan ng mga bayarin, mga utang na hindi na itala, mga kontrata na pinirmahan ni Liam na tila hindi pabor sa kumpanya. Sa kabilang banda, si Katrina ay lalong nagiging mahina. Ang pagbubuntis niya ay nagiging komplikado at ang kanyang pag-uugali ay mas nagiging irritable. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Ang pag-asa niyang magkaroon ng magandang buhay kasama si Liam ay tila naglalaho na. Isang gabi, habang si Celeste at Mateo ay naghahanda ng mga dokumento para sa pagpupulong, napagdesisyonan ni Celeste na kailangan niyang gawin ang isang bagay na mas personal, isang bagay na magbibigay ng dagdag na puwersa sa kanilang plano. Mateo, sabi ni Celeste, ang tinig ay may bahid ng pag-aalangan. Kailangan kong makausap si Katrina. Nagtaka si Mateo. Bakit? Ano ang gagawin mo? Gusto kong malaman kung alam niya ang lahat. Kung may alam siya sa mga plano ni Liam na hindi natin alam. Kung totoo ang sinabi niya tungkol sa pagbubuntis niya, baka may paraan pa para maawa siya. Celeste, mag-ingat ka. Delikado yan. Alam ko, sabi ni Celeste, pero kailangan kong subukan. Sa pamamagitan ng isang intermediary, nagawa ni Celeste na makipagkita kay Katrina. Sa isang tahimik na lugar, malayo sa kanilang mga dating buhay, nagkaharap sila. Nakita ni Celeste ang pagod at sakit sa mukha ni Katrina. Ang dating pagmamalaki ay napalitan ng desperasyon. Bakit mo ako gustong makausap? Tanong ni Katrina. Ang tinig ay mahina. Gusto kong malaman mo, sabi ni Celeste. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bigat. Alam ko ang ginawa ni Liam. Alam ko ang plano niya. At alam ko na ginamit ka lang niya. Nagulat si Katrina. Hindi totoo yan. Kung totoo ang pagmamahal mo sa kanya, at kung totoo ang pagmamahal mo sa magiging anak mo, kailangan mong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo kapag tuluyan na siyang bumagsak. Patuloy ni Celeste. Kapag nawala ang lahat, ang kumpanya, ang pera, ang pangalan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Celeste na may mabigat na pakiramdam. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto ng kanyang mga salita kay Katrina. Ngunit ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Celeste mula kay Atty. Reyes. Cruz, sabi ng abogado, ang tinig ay puno ng pagmamadali. Mayroon na tayong sapat na suporta mula sa mga shareholders. Maaari na nating ipatawag ang emergency meeting. Ngumiti si Celeste. Ang huling baraha ay handa ng ilabas. Ayusin mo na ang lahat, Atty. Reyes, sabi niya. Ang tinig ay puno ng determinasyon. Sa lalong madaling panahon, ang laban ay malapit nang matapos. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay darating pa lang. Ang malaking conference room ng Sandoval Corp ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay may nakaupo. Mga shareholders na puno ng pag-asa at pagdududa, mga legal counsel na handang ipagtanggol ang kanilang mga kliyente at ang mga pangunahing tauhan sa kwento. Si Liam Sandoval na halatang balisa ngunit pilit na pinapakita ang kumpiyansa. Si Katrina Velasco na mukhang mahina
ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. At si Celeste Cruz na nakaupo sa isang tabi, tahimik ngunit may presensyang bumibihag sa buong silid. Si Katrina Reyes na may dalang isang briefcase ang unang nagsalita. Magandang araw sa lahat. Tinipon natin kayo dito ngayon para sa isang mahalagang pagdinig tungkol sa kinabukasan ng Sandoval Corp. Nagsimula siyang maglahad ng mga ebidensya, mga dokumento, mga financial reports, mga listahan ng utang na hindi naitala. Bawat isa ay tila isang pako sa kabaong ng imperyo ni Liam. Nakikita ni Celeste ang pagbabago sa mukha ni Liam mula sa pagiging kumpiyansa, naging pagtataka, at sa huli ay naging takot. Ito ang mga ebidensyang nagpapakita ng malawakang pandaraya at maling pamamahala sa Sandoval Corp. Sa ilalim ni Mr. Liam Sandoval, sabi ni Attorney Reyes, itinuro ang malaking screen sa harap kung saan lumalabas ang mga detalye. Ginagamit niya ang pondo ng kumpanya para sa personal na mga pangangailangan, pagbabayad ng mga personal na utang, at pagtatago ng mga ilegal na transaksyon. Nagkaroon ng bulungan sa buong silid. Nakikita ni Celeste ang mga shareholders na nagbubulungan sa isa't isa. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at pagkabigo. Hindi ito totoo. Biglang sigaw ni Liam, tumayo mula sa kanyang upuan. Lahat yan ay kasinungalingan. Gawa-gawa lang yan ng mga taong gustong sirain ang kumpanya. Mr. Sandoval, sabi ni Attorney Reyes, kalmado ngunit matatag. Mayroon pa kaming mas matinding ebidensya, hindi lang tungkol sa pandaraya sa pera, kundi tungkol sa mas madilim na sikreto. Dito na pumasok si Celeste. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Lumakad siya sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang ay puno ng bigat at awtoridad. Ang lahat ng mata ay napako sa kanya. Alam ko ang tinutukoy mo, Attorney Reyes. Sabi ni Celeste, ang kanyang tinig ay malinaw at malakas, umaalingaw-ngaw sa buong silid. Alam ko ang tungkol sa isang plano para agawin ang lahat. Tumingin siya kay Liam, ang kanyang mga mata ay matalim. Isang plano na nagsimula sa pagkukunwaring pagmamahal. Isang plano na ginamit ang kabutihan ng isang tao para sa sariling kapakinabangan. At isang plano na nauwi sa pagtatangkang pumatay. Ang mga salita ni Celeste ay nagdulot ng matinding katahimikan. Si Liam ay namutla. Si Katrina ay napahawak sa kanyang tiyan, tila nanginginig sa takot. Pagsisinungaling! Sigaw ni Liam. Sinungaling ka! Talaga ba? Sabi ni Celeste. Dahan-dahang inalis ang isang maliit na kwintas mula sa kanyang leeg. Ito ay isang simpleng kwintas na may maliit na Pandora charm. Ngunit nang alisin niya ito, isang maliit na peklat sa kanyang leeg ang lumitaw. Isang peklat na hindi gaanong halata, ngunit tiyak na naroon. Naalala mo pa ba to, Liam? Ang maliit na gasgas na ito? Mula sa pagtatangka mong patayin ako. Napatingin si Liam sa peklat. Sa kanyang alaala, ito ay mula sa isang aksidente noong bata pa siya. Ngunit ang pagtingin ni Celeste, ang paraan ng kanyang pagsasalita. Biglang may sumigaw mula sa likuran. Si Katrina. Liam, tama siya. Sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, sinubukan niyang patayin si Althea. Kayo ang gumawa. Napalingon ang lahat kay Katrina. Si Liam ay nanlaki ang mga mata sa pagtataksil na ito. Katrina, anong sinasabi mo? Hindi mo ako mapapatahimik, Liam. Sigaw ni Katrina. Ang luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Narinig kita. Narinig ko ang plano ninyo. Ang pagtapon sa kanya sa ilog. Ang pagkuha sa lahat ng ari-arian niya. Ang pag-amin ni Katrina ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Ang mga shareholders ay nagsimulang magsigawan. Ang ilan ay galit. Ang ilan ay natatakot. Tama na ang lahat ng ito.
Sabi ni Attorney Reyes, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw. Mr. Sandoval, Miss Velasco, ipapatawag kayo ng pulisya para sa karagdagang investigasyon. Ngunit bago pa man dumating ang mga pulis, isang bagay pa ang nangyari. Ang pinto ng conference room ay bumukas at pumasok si Dr. Alejandro at si Mateo. Doktor, Mateo, sigaw ni Celeste, puno ng pagtataka at kaginhawaan. Nandito kami, Celeste, sabi ni Dr. Alejandro. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Halika na. Lumapit si Celeste kay Dr. Alejandro at Mateo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng katotohanan na nabubunyag, nakita niya ang tunay na pagmamahal at suporta. Tumingin si Liam kay Celeste. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at pagkawala. Nakikita niya ang babaeng ito, ang lakas nito, ang katalinuhan nito, ang tapang nito. At sa isang iglap, sa kabila ng lahat ng kasalanan nito, may nakita siyang pamilyar. Ang paraan ng pagtingin nito, ang mga kilos nito. Althea? Bulong ni Liam, halos hindi marinig sa gitna ng ingay. Tumingin si Celeste kay Liam. Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan. Ang sagot ay nasa kanyang presensya. Ang kanyang pagbabalik. Dinala ng mga pulis sina Liam at Katrina. Ang kanilang pagbagsak ay kumpleto. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nabunyag. Pagkatapos ng lahat, si Celeste, kasama si Dr. Alejandro at Mateo, ay lumabas ng gusali. Ang araw ay sumisikat na, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong umaga. Celeste, sabi ni Mateo, hinawakan ng kanyang kamay. Tapos na ang lahat. Hindi pa, Mateo. Sagot ni Celeste, tumingin sa papalubog na liwanag ng buwan. Nagsisimula pa lang ang lahat. Ang paghihiganti ay natapos na. Ang paghuhukom ay naganap na. Ngunit ang tunay na laban, ang laban para sa kapayapaan, para sa pagpapatawad at para sa isang bagong simula, ay magsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang taon. Ang syudad na dating puno ng anino ng paghihiganti at kasinungalingan ay ngayoy nababalot na ng kakaibang liwanag. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang mga kulay ay mas matingkad. Sa isang tahimik at maliit na bayan sa tabi ng ilog, ang parehong bayan kung saan siya muling isinilang. Nakatayo si Althea, o mas kilala na ngayon bilang si Celeste, sa labas ng isang bahay na puno ng init at pagmamahal. Hindi na siya ang dating Althea Reyes, ang CEO na halos mabulag sa kanyang pagmamahal. Hindi rin siya ang Celeste na puno ng puot at pagnanais na maghiganti. Siya na ngayon si Althea, isang Althea na dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag, mas marunong, at higit sa lahat, mas nakilala ang tunay na halaga ng pagmamahal at kapatawaran. Sa tabi niya, hawak ang kamay ng kanilang anak na si Maya, si Mateo del Rio. Ang dating arkitekto na may sariling mga sugat na ngayon ay naging kanyang sandigan, kanyang kapiling at kanyang bagong pamilya. Ang kanilang tahanan ay hindi kasing laki ng dating penthouse ni Althea, ngunit ito ay puno ng tawanan, ng pagmamahal, at ng kapayapaan. Ina, halika na po dito. Tawag ni Maya. Tumatakbo papalapit sa kanila mula sa hardin. Ang mga pisngi ay mamula-mula sa araw. Ngumiti si Althea. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng walang hanggang pagmamahal. Sandali lang, anak, sabi niya at lumingon kay Mateo. Tapos na ang trabaho mo para sa araw na ito. Oo, mahal, sagot ni Mateo. Hinalikan ang noo ni Althea. Tapos na ang pagtatayo ng panibagong gusali. Ngayon, panahon naman para sa pagtatayo ng ating buhay. Tinapik ni Althea ang kanyang dibdib. Ang dating puso na puno ng galit ay napalitan na ngayon ng kapayapaan. Ang paghihiganti ay natapos na. Ang mga taong nanakit sa kanya ay naparusahan na. Si Liam ay nahatulan ng mahabang taon sa bilangguan
At si Katrina naman ay napilitang mamuhay ng simple kasama ang kanyang anak na tinitiyak ni Attorney Reyes na may sapat na suporta ngunit walang luho. Ang Sandoval Corp ay nasa ilalim na ng bagong pamamahala, malayo sa kadiliman ng nakaraan. Si Dr. Alejandro, na ngayon ay mas malusog at mas masaya, ay malapit lang din sa kanila, bumibisita madalas. Ang kanyang mga alaala ay puno ng pagmamalaki sa babaeng nailigtas niya at sa lalaking anak niya na natagpuan ang pag-ibig. Isang araw, habang naglilinis si Althea ng mga lumang gamit, natagpuan niya ang isang sobre na nakasulat sa pangalan niya, ngunit may kakaibang sulat kamay. Ito ay mula sa isang abogado, nagpapabatid tungkol sa isang trust fund na itinatag para sa anak ni Katrina. Ang nagtatag ng pondo ay anonymous, ngunit malinaw na ang intensyon ay para sa kinabukasan ng bata, hindi ng ina nito. Alam ni Althea na siya ang nasa likod nito. Isang huling kilos ng pagpapatawad, hindi para kina Liam o Katrina, kundi para sa sarili niyang kaluluwa. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang kalayaan. Sa hapunan kasama ang pamilya, habang pinagmamasdan niya sina Mateo at Maya na nagtatawanan, naramdaman ni Althea ang kumpletong kapayapaan. Ang mga peklat sa kanyang katawan ay naroon pa, ngunit hindi na ito mga paalala ng sakit, kundi mga marka ng kanyang katatagan. Ina, si Papa po, kailan pa po tayo magsisimba ulit? Tanong ni Maya, habang kumakain ng kanilang hapunan. Sa linggo, anak, sagot ni Althea. Hinahaplos ang buhok ni Maya. Siguraduhin lang natin na hindi tayo mahuhuli. Tumingin siya kay Mateo, ngumiti. Sa wakas, malaya na ako. Bulong niya na tila para sa kanyang sarili lamang. Hindi na bilang si Althea na puno ng sakit o si Celeste na puno ng galit, kundi bilang Althea, isang babaeng natagpuan ang kanyang sarili, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang tunay na tahanan. Ang mga alaala ng nakaraan ay nandyan pa, ngunit hindi na ito ang nagdidikta ng kanyang buhay. Ang mga ito ay naging aral, naging gabay. Ang dating pangarap na pagmamahal na minsan ay naging dahilan. Ng kanyang pagkawasak ay napalitan na ngayon ng isang pagmamahal na tunay, matatag, at nagbibigay ng buhay. Sa pagtatapos ng araw habang nakahiga si Althea sa tabi ni Mateo, pinakinggan ang mahinahong paghinga ng kanilang anak sa kabilang kwarto. Naramdaman niya ang lubos na kasiyahan. Ang paglalakbay ay mahaba at masakit, ngunit ang bawat hakbang ay nagdala sa kanya dito, sa isang bagong simula, sa isang buhay na puno ng pagmamahal, at sa isang puso na buong-buo ng nakapagpapatawad at nakapagmamahal muli. Ang tunay na kaligayahan ay hindi na sa paghihiganti, kundi sa pagpapatawad at sa pagbuo ng bagong mundo mula sa abo ng nakaraan. At dito nagtatapos ang kwento ni Althea at Mateo. Mahal naming mga taga-subaybay, sa bawat salita, sa bawat paghinga ng mga karakter na ito, naroon ang bahagi ng aming puso na nais naming ibahagi sa inyo. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang malalim na paglalakbay para sa amin, isang paglalakbay sa landas ng pagtataksil, sakit, paghihiganti, ngunit higit sa lahat, sa pagpapatawad at pag-asa. Nakasama namin kayo sa bawat sandali ng kanilang pagdurusa, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat mumunting ngiti na sumilay sa kanilang mga labi. Nais naming iparating sa inyo ang mensahe na kahit gaano pa kalalim ang sugat na dulot ng pagtataksil, may kakayahan pa rin ang puso na maghilom. Ang pagpapatawad, bagamat mahirap, ay ang susi sa paglaya, kalayaan mula sa galit, kalayaan mula sa nakaraan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang tunay na pag-ibig na minsan ay nawala sa dilim ay maaari pa ring mahanap muli, mas matatag at mas makabuluhan kaysa dati. Sana ay naantig ng kwentong ito ang inyong mga puso. Sana ay nagbigay ito ng inspirasyon na maniwala sa kabutihan, sa lakas ng pag-asa at sa kakayahan nating bumangon
mula sa anumang pagsubok. Lubos kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pakikinig. Naway manatili kayong kasama namin sa mga susunod pa naming mga kwento. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin at damdamin tungkol sa kwentong ito. Ang inyong mga komento ang nagbibigay buhay sa aming mga likha. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.